inyong lahat. Ngayong umaga, ang pangkat isa ay magpapalabas ng Moses. Uy! Tol! Oo nga, Tol! Ang katawan, pamatay! Oops, akin yan eh. Sura ni Kenneth. Kahit pisuhan natin mga gabi. Gago yun. Kapain na. That's 3G na guys. Ako'y nang pula. Bigasan. Facebook. Muya ko si Mote. Ay, gago. Kata may ko alam. Okay, ato na. Ato niya live na live. Siya. Dapat naman, sa susunod, turo mo ngayon ka palang magbabakasyon, ano? Hindi mo naman, higit na 20 taon ka lang nagtuturo. Nung dalaga ka pa, hindi ba? Pwede ka na magretiro. Sayang tapos sa kanila. Pero, hindi ako sa bagay, kaya ko naman siyang alagaan. Ano nga pala ko sa usapan sa eskwela? Siguro ay alam nila ang mangyayari. Sinabi ko, tuloy rin ang demanda? Oo. Bakit? Kapag-aral si Aida noon, kilala siguro nila. Ang diferensya nga lang raw, mayor yung kapag mo. Iyan sa akin kung mayor, ngayon ba mayor siya ibigay ng kanyang anak? Wala lang nangyayari. Ito na talaga. Iba talaga ang malakas ang mga pag-ibig. Lalo ba tayo wala yung mga prinsipyo. Mabuti pa yung kasi pag-ibig na. Ituloy mo nga, hindi na lang madala. Sobra na talagang anak ng mayor na yan. Ang talaga dapat dyan ay bilay. Total,
Kita niyo siguro, ibibigay sa lalaking yan. Napakain mo na ang aso, Beth. Opo. Ana, bakit niya ba nagkakabilis na cordon sa Snowden na? May kliyang cordon ng ilaw niya nililipat sa kwarto. Dahil pinagkira na siyang ikas, kailangan ng silas ng kapataan. Wala ko ibang-iba yung cordon ni Gazette sa isa. Tingnan mo, penteng-penteng nagbabasa. Hindi man lang tulungan yung kapatid. Bata pa siya si Ken. Spoil. Si Tony nung kanyang edad, tumitinda na. Nagtitinda na ng dyaryo. Hindi si Ben ang spoil, Ana. Makakamo si Aida. Kung sa bagay, si Tony, kinikilalas na mabuti si Aida. Pati ng kanyang maliligaw, hindi na nagbalik yung transform class ni Aida, no? Yung dekotse. Ano sa akin yung dekotse siya? Sabi sa akin ni Tony. Sino nga ba yun? Mababait sila mga. Si Tony, minumutsyang talaga si Aida. Magbigay ng kami sa mga kapatid. Hindi na galing siya ang wala na lang si Aida at Ben. Ang ipipintas mo lang kay Tony ay walang ubo. Seryoso, palaisip, kaperahon ng ama. Kapag seryoso rin itong si Ben, pero hindi ka mukha ng kuya niya. Si Aida ang hindi nakamasaya. Masasabi mo, isip bata si Aida, pero maganda. Maganda. Akalain ko bang gaganda ng ganyan ang anak mo, Regina? Natatandaan mo pa nung sumakay siya sa karosa sa Lantern Parade ng UP? Nung nakarang Pasko, nung dinala tayo ni Tony, hindi ako makapaniwalang anak mo yun, Regina, at pamangkin ko yun. Bakit nga di jeans at ponytail ang tito? Ang sarap ka mo. Namatay ang generator na karosa, di pinasinagan siya ng flashlight. Ang lahat ay nakatingin kay Aida at siya ay umingiti at nagyayabang at naiingit naman ang kanyang mga klase. Sino ba naman ang makapag-aakalang nangyari na yan, Ana? 18 na siya sa September ito, Regina. Ilang taon na tayo dito, dito nag-birthday si Aida, dito na tayo. At napapanaginip ko pa ang kanyang look. At naisip ko na rin ang laki na gagawin ko sa kanyang damit. Buhay na naman. Mas mabuti pa siguro kung hindi tayo lumipat sa gagalangin, Regina. Kung hindi tayo sana lumipat dito. Sino ang makakaalam dito siya magkakabanda? Bakante ang itaas ng bahay doon. Hindi ba dahil sa mga bata kaya tayo umalis ng galangin? Hindi ba gusto mo rin ng miss ay maglalaki ng mga bata at parang wala ko sa lahat? Napagkakasahan ko kung kailangan tayo sa tayo paano sa iyo. Para naman ang pang-iisip lang. Tuduha. Na ako makakalang hindi naman. Na ako pakakalang natin ang bahay doon at saka nakisabi. Mas kalita ka. Kapo. Oo nga, Regina. Pero matanda na tayo. Wala na rin tayo mga magulang. Naisip ko kung pwede tayo dito. Dahil apat na rin ang pinto dito. Isa si Ben, isa kay Ayla, isa kay Ayla.
sa'yo naisip ko, kahit saan yata tayo pumunta, sinusundan tayo ng trahedya. Huwag mo naman sabihin na. O buti pa sabihin mo, dahil sa pagkakataon mo, dahil sa mga kondisyon, iba talaga mo ay maniwala. Hindi ko laban. Naubos na nga pala yung gamot ni Aida, yung tranquilizer. Pabili tayo. Pabili mo na at gabi na. Malapit na siguro mga alas 9. Hindi! Sandali na po. Kinakabit ko pa pong daylight. Wow. Akala ko ba'y pagod ka? Tony! Sandali lang po. Ano nga bang napapansin mo kay Aida? May nakikita ka bang pagbabago? Hindi ba parang pumalala? Ang sabi naman ng doktor, ay siya pa rin. Galing mo lang ngayon si Aida. Sabi talaga ko si Aida. Kung sa bagay, unti-unti nang lumawala ang hagka ng tago sa kanyang mga pigi. Ganun ba talaga ang ganon? Hindi ka makakabangon kapag dinagupal ka roon. Yung namang sugat at galos-galos ay wala na. Ang ikinatatakot ko ay ang kanyang nervyos. Lalo ata siya nagiging nervyosin. Lagi kaya niya naaalala ang nangyari sa kanya. Ganun ba yun? Hindi ba may naloloko sa ganyan? Hindi naman siguro, mahusay ang nabot na binigay sa kanya ng doktor. Ang sabi na sa ospital, magaling na siya sa psychiatrist na pinagigil sa kanya. Talaga lang, resign ko sa pinagigil dito sa Pilipinas, sabi ni Tony. Helen, Naalala ko lang kasi Babalhin yung ko daw kapitbahay kayo. natin sa Gagalang. Babalhin ko daw Yung kayo. anak ng kapitan na dinala sa Bihula at ito na electric shock. Namumuti raw talaga at karoon na lang. umiikot-ikot ang daw-dahuhan ng mata. Bumubula ang bibig. Pero, iba naman siguro yun. Syaga ang kailangan natin. Anak. Kaya hahabaan kong aking bakasyon. Mag-isa talaga yung likidong tranquilizer na inihahalo ko sa kanyang pagkain, no? Biro mo, Ayan. ang tira niyang pagkain, sinubukan ko ipakain kay Sultan. Nakatulog yung pobreng aso. Iyan naman daw kailangan, sabi ng doktor. Ako ba ang kanyang nervyos? Ibinigay ni Tony kay Ana ang maliit niya. Ang kanyang maliit na photograph. Sa linggo na uli pupunta dito. Thanks, good na. Malalaman natin sa kanya kung ipapasok pa si Aida sa ospital o hindi. Si Tony nga pala. Tony! Hindi na ba nabigayin ka? Kumuha ka ng pera dun sa tokador. Bumili na gamot ng kapatid mo. Opo. Nawawa po si Aida. Ilang beses ko lang napapansin na lumalabas ng gabi si Tony. Hindi mo ba napapansin? Ano napapansin? Yung lagay na iyon siguro. Paalis na. Ugali lang talaga niyang maglakad. Di ba kang sasabi mo lang kanina, palais mo siya? Oo nga, pero Gabing-gabi na kumuha kay kuminsan. Susi ang ginagamit.
Baka pumupunta lang sa mga klase niya dyan sa tabing kanto. Ewan ko, si Binang tanungin mo, sila ang magkakwarto. Kaya lang, nag-aalala ko. Alam mo na ngayon, baka makatuwaan niyan. Sa atin ba yun? Sa atin ba yun? Sa atin ba yun? Tingnan mo nga, Benjamin. Nariyan ba si Mrs. Calderon? Opo. Una po sila. Sa Regina? Ay, may Si naghahanap. Mayor, Regina, may kasama. Anong kailangan? Ay, ano po? Ano kayo? Magkatabi mo naman. Napasyal kami, Mrs. Tumugang. Kasama ko mga pala sa Pagkihal Colas. Attorney Colas. Hindi nila ano, Japanese painting. Anak ko ninyo? Oo. Oh my God! Itong bata. Kung ko rin kayo, Mrs. Kami mo naman ang pagkihal ay ngayon lamang katagalan dito sa iyo. Siya nga naman. Maganda ng appointment na to ah. Tingnan mo nga naman ang facing nila, konsihal. Di ba ganyan nila nakuha mo sa Tokyo? Matino pang apartment nila, million. Ito ang sasabihin na kumali mo na kasi. Malaki siguro ang upan ninyo sa apartment na ito, Mrs. Sa akin po ito, inaako pa lang namin ang unang pinto. Dispensa, Mrs. Dispensa. At alis si Julie. Tingnan mo nga naman, konsihal. Sa kanila pala ito. Must have gotten a loan from the GSIS. Anak mo ninyo? Oo, siya ho ang panganay. Guwapo at listo. Marunong at tiro. Scholarly type, may ka. Daw siguro ang kinukuha nito, Mrs. AP ho sa UP. UP? Taga-UP rin pala, konsehal. Pareho kayo. Ako mo, Mrs. Bakit ko ba nasasabi ito hindi naman na itahalo? Ay sa Francisco Law College ka ba? Igualo. Walang pwede ang eskwelahan. Sa bagay, doon lamang natapos si Carlos B. Garcia. Bueno, ang ibig kong sabihin, isa sa mga hindi natipan ng mission ko ay ang pag-aral sa UP. Marunong ang anak ni Mrs. Konsehal. Maestra kayo, Calderon. Oo, Sana mag-kayo ng tuturo. sa Torres High School sa Manila. Paano naman nangyari dito kayo? Sa amin ho ang apartment na ito, may bahay kami sa Gagalamin pero pinapaupahan namin. Grocery ang silo. Mukhang familiar sa akin ang Calderon. Saan kayong probinsya, Mrs.? Ako ay rinilitibong taga Manila. Ang mister ko naman ay taga Nueva Ecija. You are now a widow. Bueno, kami may medyo kinabi na, Mrs. dahil kami ay nagaling pa sa squatter area dyan sa may highway. Wise din naman ng mga leader ngayon alam na malapit na ang eleksyon sa Nobyembre ay saka magalang sundin sa akin. May umiiyak yan, pinapapakaawa pa diyan. At ako naman, mahabangin na siguro yung wala nang magawa. Paano pa ba ako makakatanggi niyo? Marami rin kutsate roon, Mayor. Hindi naman, Mrs. Hindi naman. Napalagay nga siguro kaya sa paggabi kami dito sa pagdalaw sa inyo. Para ipaurong sa akin ang limanda, Mayor. Para tayo magkausap. Ang totoo niyan, Mrs. Si Judge Joaquin ang nagsasabing magkausap kayo. Naku ako ang tatanungin ay siyang pinakamagulang ninyong gawin. Iyan naman ang sinabi ng inyong padre, di ba, Mayor? Magaling pala kayo magpalaman sa mga salita, Usinas. Mrs., kami na parito, unang-unang upang mag-discargo. Makumbaba kami na pumalapit sa kanyo upang may kanaingi ng tawad ang ginawa ng aking anak. Akala ba ninyo na hindi lang sa paghihingi ng tawad ang ginawa ng anak ninyo? Si Mrs. Kayo ba'y may anak na babae, Mayor? Mayroon! Tatlo. Paano kung isa sa kanila ginawa yon? Paano kung isa sa pinakamamahal niyong anak ang ginahasa ng anak ko? Natural namang mararamdaman ko ang nararamdaman ninyo ngayon, Mrs. Hindi ko itatanong ano mararamdaman mo. Ano ang gagawin mo? Sa ganito ang gulo natin tingnan, Mrs. Umabot na rin lang sa ganito. Malinaw pong nakikita ang inyong punto. Ngayon, kakaumpisa pa lamang ng kaso. Di ba ninyo inaalala ang kalagayan ng anak nyo?
Kung itutuloy ninyo talaga ang demanda, ang kauna-unahang gagawin para mapatunayan ginahasa siya ay ang ipa-examine siya. Hindi mo maiayos abogado ng kabila na hindi niyan. Ipa-examine siya. Kawaway ng iyong anak. Ang ibig kong sabihin, Para patunayan ko siya ginahasa o hindi. para patunayan kung siya ginahasa o hindi. Kung hindi kayo naniniwala na ginahasa ang anak ko, bakit kayo narito? Para wag nang umabot yan, Mrs. Igalis mo ninyong mga abogado, Wala tayong magagawa, Mrs. Ganyan talaga. usuhan, katalinuhan, pasinungalingan. Diyan kayo magaling! Sa ilalim ng batas, walang kasalanan ng isang tao na hindi siya na pamatunayan ng nagkasala. Magandang dahilan ninyong mga abogado. Hindi ba kayo naawa sa kanya? Hindi ba ninyo inaalala ang kanyang kinabukasan? Kung itutuloy ninyo sa kasalukuyay, hindi ba masyadong vulgar ang nangyari? Pero, Mababanduri na ang anak ng mayor ang bumasa sa anak ko. hindi kayo praktikal. Anong hindi practical? Halimbawa, napatunayang nagkasala ang anak ni Mayor. Halimbawa ng Maria. Halimbawa, napatunayang nagkasala siya na aywan ko kung kailan. Siguro'y tayo na rin mismo ang maiinip. Ano naman ang inyong makukuha? Hustisya. Justisya? Ang tindahan ninyo'y ang pamilya ng inyong anak. Iyan ang isipin ninyo. Halos 18 taon mong pinalaki, pinalagaan, kung maaari pinakainat-ingatan ng pinakatabi-tabi mo. Pagkatapos, taga-abang lang ng bus ng pauwi na galing ng eskwelahan, ay bigla na lang aagawin ang inyong anak. Dadaling sa motel, sasaktan, paglalaroan, pag-aaliwan. Nariyan na tayo, Mrs. Nariyan na tayo. Hindi babaeng damputin ang anak ko. Makakaalis na kayo. Hindi ko itutuloy ang demanda. Hindi itutuloy ko ang demanda. Kung sa'yo lang sinasabi ang May practical, Mrs. Alam kong malaking perwisyo ang naidulot ng aking anak sa inyo. Ibig ko, tanggapin ninyo ang kahit pagkulong na ito. That check is for 10,000. Pay to cash. May practical. Akala ba niyo yung mabibili ninyo at mabibili ninyo ako? Layas! Layas! Kung may kokonsalo, may na-voice ng pare. Pero hindi pare. Dinadaan ko kayo sa pag-iusapan, pero gusto nyo magkadinunyahan. Sige, tuloy nyo! Advertisement. Hala, hindi na makita. Hala, hindi na makita. Hindi na makita. Padayaw. Padayaw. Ano yun, bro? Girlfriend mo na ba ako? Ayoko nga. Ha? Bakit? Masyadong demanding ang mga girls eh. Si Gaga. Ewan. Gusto ko lang naman yung sunglasses mo eh. Yeah. Kung gusto niyo akong bumili ng moon sunglasses, matibay at fashionable na. Kay Uha, Kenneth. Kay Uha. Kaya ano ba hinintay niyo? Ano na? Ando?